hindi na naman kami makakatulog nito. Yun yung pinaglalabanan naming mga hotel housekeeper, caregiver dito sa Israel. Pag dumadating sa tension na ganito, kulang na naman kami sa tulog nito. Lalo na yung may mga pasok bukas. Shoutout sa mga hotel workers and caregivers sa Israel. Chinik ko yung rocket alert ko sa phone. Nakita ko dun, grabe halos punuin ng rocket yung mula Beersheba papuntang Haifa. Ipakikita ko sa inyo yan. Please watch this. Yan ay West Bank at saka Haifa. Ang grabe. Tiberias, West Bank, Askelon, Jerusalem. Yung may mga pula ito kawawa. Beersheba to Tel Aviv. Sigurado may natamaan sa Tel Aviv. Tad ang Tel Aviv. Haifa. Nagrabe ang Haifa at saka Tel Aviv. Papuntang Galilee. Alam niyo po, sa mga oras na may mga ganito, bago pa mangyari yung mga ganyang bagay, humihingi ako ng sign sa Panginoon na magpakita siya ng mga hugis ng katulad ng anghel na malaki, pakpak ng anghel, para malaman ko na nalalapit yung pagbabanta sa Israel. Yung, siyempre diba, tayo hindi natin nakakausap ang Diyos. Pero pinakikita niya sa pamamagitan ng mga sign. Nagkataon, nung Miyerkules, ay papasok sana ako kahit masama ang pakiramdam ko. Sinabi ko dun sa aking manager na susubukan kong pumasok ng Wednesday. Pero Thursday, hindi na ako papasok kasi iba na yung pakiramdam ko. Pumunta ako ng market hapon na yun. At may nakita kong sign sa langit. Nag-iisa lang siyang ulap. Parang yung langit, may lumabas na parang balahibo. Nag-iisa lang siyang nakalabas. Tapos parang siyang gumagalaw. At sabi ko, kakaiba to ah. Wala namang ibang ulap na katabi. Habang ako lumalayo at binibidyo ko yun, naglaho siya. Bigla ko naalala. Sabi ko, may banta na naman siguro sa Israel. Kasi naalala ko nung nagpalipad ng 300 rocket ang Israel. Naglilinis ako na sa hotel. May nabidyohan akong parang anghel. Doon sa labas ng hotel. Sa taas ng puno ng dates. Kaya ito na yun. Ito na yung nangyari ngayon.